Ako si Mandy. Hindi ako kagandahan pero may pangarap ako. Gago! Naaya na naman ngang maggalatong si Aklang Positive. Ganito ngang kaaga ang call time kaya syempre hindi na kami natulog ni Jowa para hindi kami maiwan. Sinama na nga rin namin tong pamangkin kong si Mark kasi Sabado naman walang pasok. Tapos dumaan muna kami dito sa kantin sa palengke at kumain muna kami. Wow! Tapos pagkakain nga namin nagpunta na kami dito sa mga nag-aya sa amin. Dito nga kami nasakay sa bus na hiniram nila at nung kumpleto na nga kami bumiyahe na kami. Tapos hindi pa nga kami nalalabas ng Nueva Ecija. Nagutom na agad tong si Noela at si Ate Imang. Kalagitnaan nga ng biyahe namin nakatulog si Jowa tsaka tong pamangkin ko. Tapos maya bigla na lang naging konduktora tong si Noela nanghihingi ng share. Tapos huminto muna kami dito sa fish market at dito nga binili yung nahinging share. Nung nabili na nga lahat ng kailangan, bumiyahe na ulit kami. Habang daan nga nakatanaw na kami ng dagat kaya etong pamangkin ko bigla na lang naging excited. Bungal yarn. Tapos after 6 hours nga sa wakas nandito na kami kaya bumaba na kami. Syempre hindi ko kinalimutang ibaba tong alak dahil gusto ko magwalwal for today's video. Pagkababa nga namin ng mga gamit, inaya na ako ng pamangkin ko na silipin tong dagat. Nandito nga pala kami mga sis sa Patar, Bulinaw, Pangasinan, Duclosan, Ico Beach Resort. At highly recommended ko tong resort na to sa inyo mga sis sa mga gustong lumibot dito sa Bulinaw. Kasi bukod sa maganda at maayos nga itong resort, mura pa ang room tapos mababait at maasikaso pa ang mga staff at yung may-ari. Wow! Hinayaan ko nga muna mag-enjoy dito sa dagat tong pamangkin ko at tumulong ako maggayak ng mga pagkain. Tapos nung nakaluto na kami, hinain na tong pagkain at nag-agaw-agawan na kami. Umagahang tanghalian na nga to kasi tanghali na rin kaming nakarating dito sa beach. Marami nga akong nakain nito kasi ang sarap-sarap ng ulam namin. Dagdag pa yung magandang view habang kumakain ka. Wow! Tapos pagkakain nga namin, sinetap na yung videoke at nagumpisa na silang uminom. Inasikaso na rin namin ni Marimar tong mga ihawin habang sila nagluluto ng mga ulam. Kami na rin ang nag-ihaw para mas mabilis kaming makapagayak ng pagkain. Sa pagtitindi niyo po ng isda, ano na po ang mga naipundar niyo? Nakapagpapukelya na po ako. Yung bubang next year pa. Gago! Tapos chinek ko nga tong pamangkin ko kung ano na nangyari. Mukha naman nag-e-enjoy sila ng mga kalaro niya. Katsatsaga sa init samantalang ako saglit lang ako nabilad para ako nasa oven. Tapos nung all set na nga, pinagbihis na kami ni Madam ng mga floral na damit. Kakantahan pala namin yung may birthday na si Papa Anong. Nung nahipa na nga ng may birthday yung kandila, hinila naman niya. Tapos meron palang nakalagay na limpak-limpak na salapi. Wow! Sana all. Mapapasana all ka talaga sa birthday ko mga sis, baka naman. Tapos nag-group pictorial na nga kami. After nga ng pikpakan, sinabakan na namin tong handa ng may birthday. Talaga namang hindi ka tatamarin kumain sa pagkain na to. Kaya etong si Ima rumekta na sa kaldero. Pinag-agaw-agawan na nga namin tong seafoods dahil takot lahat na maubusan. Syempre, hindi nagpatalo ang sister nyo sa pakikiagaw. Madali lang naman kasing mang-agaw mga sis, kunin mo yung para sa kanya. Tapos pag wala siyang nagawa at nakuha mo yung para sa kanya, edi ikaw na title ka. Gago! Tapos sinubuan ko nga lang tong pamangkin ko. Paglingon ko sa lamesa, wala nang laman. Nawala yung mga hipon, yoyo! Hindi nga nila nakain ng mabuti yung mga crabs kaya sinimot muna namin. Pagkakain nga namin uminom na kami at eto nga si Jowa nauna ng uminom kaya lasing na. Tapos etong si Ima hindi man lang ako tinawag, nagpipictorial na pala sila. Inggitera yung sister nyo kaya syempre nakisali ko sa kanila, tinuruan ko pa sila ng mga pose. Tinawag ko na nga rin tong si Jowa at nagpictorial na rin kami. Pinaglublob ko na rin muna siya sa tubig nang mabawasan naman yung tama niya. Tapos etong si Mark mula umaga hanggang papalubog na ang araw hindi pa rin nagsasawa sa tubig. Kaya nakiligo-ligo na rin ako dahil nainggit na naman ako dito kay Laima. Tapos dahil dumidilim na nga, kinuha ko na yung pala at inumpisahan ko ng maghukay. Gumawa nga kami ng pagpupwestuhan ng bonfire namin. Dito nga namin balak pumaikot habang umiinom kami dahil nga magwawalwal kami. Tapos ginabi na nga kami sa paghukay kaya pwede na yan. Pinatulog ko na rin tong pamangkin ko para maaga siyang magising at nang masulit na yung dagat. Tapos itinimpla na nga namin tong daladala naming 5 gin. Dito na nga namin pinaghalo-halo sa jug na malaki na to para isang timplahan na lang. Paano ba yun? Nung nakatimpla na ng alak, dumating naman itong mag-aayos ng bonfire namin at isinetap na nga nila. At ending nga, hindi kami nakapaikot sa may bonfire kasi ang lakas ng hangin. Tapos inumpisahan ko na nga itong tagay at ang unang nakatagay itong si Noela. Siya kasi ang number 1 na nag-aayang uminom. Dito nga sa gilid namin nagiinuman din tong mga kalalakihan. Tapos nung may tama na, ayan at nag-concert na ako. Syempre, hindi nagpakabog si Bongbong with action pa. Gago! Tapos nung umpisa nga kadami ko pang katagayan. Abe hindi pa nangangalahati yung jug, isa-isa na silang nawala. Kaya ang ending ayan at kami na nga lang ang natira. Nag-isang ikutan na nga lang kami para more bonding, more fun. A few moments later. Natapos na nga ang inuman at eto nga si Jowa nadaya ata, bakit sobrang nalasing. Pagkaligpit nga namin sa ininuman namin, tumambay muna kami dito sa dagat.
Yo, at ayun nga po, sa gilid nga po pala kami na ano ng anekla ng energy na presyo si karagatan. Nag heart to heart talk nga muna kami ni Jowa hanggang sa antukin kami. Tapos nung antok na, naligo na ako at natulog na kami. One eternity later. Pagkagising nga namin, nagkape muna kami ni Jowa. Tapos naglakad-lakad muna kami at nagpicture sa paligid. Wow. Nung alas 7 na nga, ginising na namin tong pamangkin ko. Sabi nga namin aalis na kami, uuwi na ng gapat kaya malungkot siya. Sinabi lang namin yon para bumangon na siya at pinakain na nga namin siya ng sopas. Pagkakain nga namin, naglakad-lakad muna kami tapos nagpunta kami sa may babato at nagpictorial kami. Dito nga kami nakarating sa kabilang dulo at gandang-ganda nga ako sa may part na to dahil nahahawig siya sa may sikat na Deadpool. Wow. Kaya naman syempre hindi ko na pinalampas ang pagkakataon, nagpictorial na ako. Tapos naglakad na nga kami ni Jowa pabalik sa resort na pinag-i-stayan namin. At eto nga nag-i-enjoy pa rin ang pamangkin ko, sulit na sulit. Kaya ayun, sunog na sunog ang balat. In-enjoy na nga namin ni Marimar tong dagat kasi alas 12 lang ng tanghali, babiyahin na kami pa uwi. Tapos binulabog ko na tong si Jowa na may hangover at inaya ko ng maligo. Nagliligpit na kasi tong si Ate Imang, senyales na to na uuwi na kami. Tapos nung nakapagbihis na nga kami, ayan nga at sumakay na nga kami ng bus. Hindi pa nga kami nakakaalis, nagtatanong na tong pamangkin ko kung kailan daw ulit. Ending ayan at hapong-hapo kaya nakatulog sila ni Jowa habang biyahe. Ayun nga at bumiyahe na nga kami hanggang sa ginabi na kami dito sa daan. Tapos nung nandito na nga kami, binaba na namin yung mga gamit at nagpaalam na kami sa isa't isa. Tapos nagmotor nga kami pauwi sa bahay. Pagdating nga namin, kinuha ko agad yung anak ko na iniwan ko kay nanay dahil miss na namin ni Jowa. Tapos tinanong ko nga yung pamangkin ko kung nag-enjoy ba siya, sobra daw. Yun lang, share ko lang, bye.